Hi everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 28:13. Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. So siyang nagtatakip ng kanyang pagsuway ay hindi sasagana. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Napakaganda po ng Bible verse po natin kasi based po sa principle po na to, may mga pagkakataon sa buhay natin na bakit hindi tayo sumasagana. Ang sipag naman natin, di ba? Pero parang bakit ganun yung buhay natin? So, ang siyang nagtatakip sa pagsuway ay hindi sasagana, hindi pagpapalain. Ang pagpapahayag at pagtalikod, and that is repentance, ay bumabalik ka sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung mga nagtatamo ng awa. So, secret sins lead us to shameful revelation. Kagaya po nung nangyari kay Haring David, na nagkaroon siya ng secret relationship kay Bathsheba. At sinikreto niya yon hanggang sa nagpatong-patong yung kasalanan niya. At dumating pa sa crime na pinapatay niya pa si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. Pero ang ginawa ng Diyos, inihayag niya yung kasalanan ni Haring David. So imagine mo yung kasalanan na yun ni Haring David, dapat keep in secret na yun eh. Pero bakit nilagay pa sa Bible? Ibig sabihin, ganun katindi ang revelation. Ibinunyag ng Diyos yung kasalanan ni David at nag-lead ito sa kahiyahiyang resulta. Ang malupit nun, pag nakagawa tayo ng secret sins, may mga consequences po yan na hindi ibig sabihin na kapag humingi ka ng tawad sa ating Panginoon Diyos, mawawala na din yung mga consequences mo. Maaring, yes, dadanasin mo pa rin yun, pero, andyan yung Panginoong Diyos kasama mo. Imaginein mo, ganun katindi yung revelation. At magandang example po to sa buhay natin. We have to confess and repent sa mga kasalanan natin. Confessions and repentance turns away punishment. God's punishment. Kapag tayo ay naghayag, umamin tayo sa kasalanang nagawa natin, imbis na kaparusahan po yung ihayag sa atin ng Diyos ay awa. Bibigyan ka ng awa ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun wala ka ng consequences sa kasalanan na gawa mo. Sometimes andun ang consequences, pero andun pa rin yung habag ng ating Panginoon Diyos sa atin. And the finished work of Christ saves us. And that is, when the finished work of Christ, doon sa krus, doon po sa krus is inalis na, tinanggal na, inalis na tayo sa mga kasalanan na nagawa natin. At lagi mong tatandaan, dun sa cross, dun umiikot yung daluyan kung bakit ngayon ligtas tayo. At pagkatandaan mo yan, tinapos na po ng ating Panginoong Jesus yung mga kasalanan natin na dapat tayo yung magdadaanas, pero iniligtas niya tayo. Yes, dadanasin pa din natin yung parusa, pero sa ibang katawan na. At yun yung katawan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sentro ng Panginoong Kristo ay nandun sa krus, kasi dun dumadalo yung habag ng ating Diyos sa atin. Yung tinatamasa po natin ngayon na freedom, that is because of our Lord Jesus Christ did on the cross. Took the punishment away from us and took upon himself, and he died on the cross para sa atin, na pinapatawad tayo ng Diyos sa kasalanan na gawa po natin. So, napakaganda po itong verse po na to.
please reminded that God's secret invites judgment. So, kapag may mga secret kang ginagawa, ang hindi pagpapalang ini-invite mo yung judgment, hindi ka ini-invite mo sa buhay mo. And whoever counsel transgression will not prosper. Ang hirap po nun, no? Kapag ginagawa mo na lahat, di ka umuunlad. So, kailangan, pag nararanasan mo na yon right now, kung meron kang mga in-secret na ginawa, just run. Go to our ultimate refuge. And that is, takbo ka sa ating Panginoong Diyos. Walang pong kasalanan ng hindi nabubunyag. At wala rin kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Diyos. Walang mabigat, walang malaking kasalanan ang hindi niya kayang patawarin. So let's run to our ultimate Savior, to our ultimate refuge. The cross of the Christ, lapit ka dun sa ating Panginoong Diyos. Humingi ka ng kapatawaran. If you are hiding right now, secret sins, masarap po na andyan yung ating Panginoon Diyos sa buhay po natin. Although may punishment, pero sisiguraduhin naman ni God na hindi kanya pababayaan mag-isa. So, kung nasa darkest moments ka ng life mo ngayon, huwag kang tumambay dyan. Run to our ultimate refuge. And si Jesus Christ, inaantay ka lang. Hope this Bible verse you will learn a lot. Thank you again, and God bless. This simple prayer I want to share with you. Father, grant us the courage to become before you a contrite heart, to confess our sins before you and before my brothers and sisters in the Lord. Enable us to turn away from the sins. I put my trust in you and your abundance, grace, and mercy overflowing through the cross of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, everyone, and God bless.